Hello, hello. Ayan, so magandang umaga po sa bawat isa. Ay, mas malakas po yung tinig na nandun sa hulihan. Good morning po! Ayan, ano po. So tayo po ngayon ay nasa atin pong mensahe. At kung meron po kayong mga Biblia, ayan, sumari po natin itong buksan sa aklat po ng ikalawang kronika. Ano po? So 2 Chronicles chapter 26. At dyan po natin mga kapatid, kukuhanin ang atin pong mensahe sa umaga pong ito. Ayan, makikiplash na po mga kapatid ng ating... ayan, so si King Uzziah. Okay, so bago po natin pag-usapan ang buhay ni King Uzziah at higit sa lahat ang pagkilos ng ating pong Diyos, ay sumandali po muna tayong tumungo at tayo po ay manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa iyong kabutihan sa bawat isa. Maraming salamat po Ama sa umaga pong ito na ipinagkaloob mo po sa amin at pagkakataon na muli kami po ay magsama-sama bilang magkakapatid sa pananampalataya. Lord, tulungan mo po kami na maging bukas ang aming po mga puso at isipan upang ang iyong mga salita ay patuloy na maging sangkap, upang mas maging matatag, mas maging matibay ang aming pong pananampalataya sa iyo at patuloy po naming makita, Panginoon, ang iyo pong kalooban sa aming pong mga buhay. Kung kami man, Panginoon, ay nasumpungan mo, na kami po ay nagkasala, hayagman ito o lihim, sinasadya man ito o hindi sinasadya, ay lumalapit kami, Panginoon, sa iyo. Nagpapakumbaba na naway, patuloy mo po kaming kahabagan at kaawaan upang ang buhay po namin, Panginoon, ay patuloy na maging karapat-dapat at maging mabangong samyo dyan sa iyo sa kaitaasan. Itago mo po ako sa iyong likuran na iyo pong munting lingkod sa umaga pong to upang ikaw lamang, Panginoon, ang aming pong maitaas. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ayan, so muli ay isa pong mapagpalang umaga at pakisabi po sa katabi mo, masaya ako katabi kita. Ano po, pag wala pong katabi yung nasa harap, o itap nyo na lamang, kawawa si Brother Abnel, walang katabi. Ayan, di ba? So good morning po sa mga kapatid po natin na kasama po natin at sa mga bagong mukha na nakikita ko po sa umaga pong ito. So si King Uzziah, ano po ba yung ginawa ng atin pong Diyos? So pag-usapan po na natin, minsan na po ba nating narinig yung pangalang King Uzziah? O pamilyar, o parang bago yata sa akin ito. Ano po, bago lang po ba sa atin, ano? So kasi po, ito pong si King Uzziah, mababasa natin yung kanyang pangalan, hindi lamang po sa 2 Chronicles, even in the book of 2 Kings. Ano po? Kasi pag pinag-aralan po natin yung 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, makikita po natin na itong mga hari pong ito, kasi meron po tayong divided kingdom. Ano po? So meron po tayong Southern Kingdom at ito pong Northern Kingdom and Southern Kingdom. Bakit po nagkaroon ng Northern and Southern Kingdom? Ito po ay after ng reign ni Haring Solomon. Okay, nagkaroon po siya ng anak na si Rehoboam. Ito pong si Rehoboam, hindi katulad ng kanyang ama. Okay, na sumusunod dun sa council ng mga matatanda at sa atin pong Diyos. So dahil po itong si Rehoboam ay sinubukan niya magkaroon ng bakal na kamay na pamumuno, nag-rebelde ngayon yung pong mga mamamayan, yung mga Israelita sa kanya, kaya nagkaroon ng divided kingdom. At meron yung isa po ay si Rehoboam at yung isa ay si Jeroboam. Okay? At itong si King Uzziah, isa po siya doon sa mga naging hari ng Judah. Okay? So para mas makilala po natin si King Uzziah. So sino po ba ito si King Uzziah? Tingnan po natin. So sabi po dyan, he is one of the good kings of Judah. Okay? Isa po talaga siya sa mababasa po natin, lalo na doon sa 2 Chronicles, sabi po doon, he did what was right in the eyes of the Lord. So ibig sabihin, marami pong magagandang bagay na ginawa po itong si Hari o si King Uzziah sa paningin ng atin pong Diyos. Ano po? Kaya po, kasi pag binasa po natin yung 1st and 2nd Kings and even Chronicles, dalawa lang naman po yan. He did what was right in the eyes of the Lord, or he did what was evil in the eyes of the Lord. So pag binasa po natin dun sa Northern Kingdom, halos wala pong naging mabuting hari na nanguna para po doon sa bansang Israel, unlike po dito sa Judah. So sabi po dito, ito pong si King Uzziah,
He is one of the good kings of Judah, and he was only 16 years old. Ano po? 16 na taon nang siya po ay magsimulang pamunuan ang Judah. Ano po? Grabe po yung leadership. Ngayon po, yung 16 years old, nagjojowa na. 16 years old pa lang, nagjojowa na. Samantalang, ito si King Uzziah at his age, di ba po, pinapamunuan na niya yung mga tao na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Ano po? Sabi po dito, he reigned for 52 years from 790 to 739 BC. Ano? Makikita po natin, ganun katagal yung kanya pong naging pamumuno. Pero sa kabila po sabi nga po ay mga mabubuting bagay na ginawa po nitong si Haring Uzias o si King Uzziah, meron po tayong mababasa na from his success, from his rise, he experienced destruction and fall. Ano po? Kaya po kung titingnan po natin, paano ba ako bilang isang Kristiyano nakaka-relate sa buhay nitong si Haring Uzziah o si King Uzziah? Kasi po may mga pagkakataon sa buhay po natin na hindi lamang yung mabuti yung nagagawa po natin, may mga pagkakataon na hindi natin napapansin, nakakagawa pa rin pala talaga tayo ng hindi maganda sa paningin ng atin pong Diyos. So 2 bagay lamang po yung gusto ko pong i-share po sa inyo at nandun din po yan sa atin pong program. Number 1, ano po yung makikita natin sa buhay po nitong si King Uzziah? Okay? In verses 1 hanggang verses 15, makikita po natin dito mga kapatid yung success. Ano po? Pwede po ba natin sabihin success? Success. Ano po? Naging successful ito pong pamumuno. Ito pong pangunguna ni King Uzziah, number 1, because of his relationship with God. Ano po? Kaya po sa buhay po ng isang Kristiyano, napakahalaga po na merong kadapat relasyon sa atin pong Diyos. Kasi po, makikita po natin na marami pong mga bagay o mga kamanghamanghang mga bagay na ginawa po itong si Haring Uzziah o si King Uzziah para yung buong Judah ay ma-blessed, mag-benefit po sila dun sa lahat ng kanyang ginawa. Okay? So ano po yung mga halimbawa po nito? In verses 9 and 10, ano po yung isa sa mga bagay na kanya pong ginawa? So ito pong si King Uzziah, nagpatayo po siya ng mga tore sa Jerusalem at sa mga ilang doon po sa wilderness. Okay, ito po ay, sabi nga po ng ilang mga komentaryo, napaka-advanced daw po ng technology na meron po itong si King Uzziah pagdating sa pakikipaglaban. Ano po? Nagpahukay din po siya ng balon para sa kanilang mga alagang hayop at sa kanila pong mga pananim. So ito po ay nagpapakita at nangangahulugan na through his leadership, marami pong mga nakakakain at marami pong mga nakakainom na mga tao doon po sa Judah. Ano po? At pag binasa nga po natin mga kapatid doon sa verses 4, sabi po dito, matuwid ang ginawa ni Uzziah sa paningin ng Panginoon at katulad ng ginawa ng ama niyang si Amaziah. Dumulog siya sa Diyos ng panahon ni Zacarias na siyang nagturo sa kanya ng paggalang sa Diyos. Hanggat dumudulog siya sa Panginoon, binibigyan siya nito ng katagumpayan. Di ba po? So every time na ito pong si Haring Uzzias o si King Uzziah, every time na siya po ay lumalapit sa ating Panginoon, he experienced victory, he experienced success. Pero makikita po natin na dun sa unti-unti niyang paglayo, he experienced destruction, he experienced fall sa kanya pong buhay. Kaya nga po napakahalaga, kumusta po mga kapatid ang relasyon natin sa atin pong Panginoon? Kasi po, ang Kristiyano, kapag yan po ay merong tamang relasyon sa atin pong Diyos, wala po yung ibang ninanais, kundi ang katuwiran ng ating pong Panginoong Jesus. Amen po? Ano? Kasi po kapag malalim ang relasyon natin sa ating Panginoon, malalim ang pakikipag-usap natin sa ating Panginoon, makikita natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin pong buhay. At kapag mas malalim ang ating relasyon sa atin pong Panginoon, ito po yung mas nag-uudyok sa atin, ano po, ito po yung mas, sabi nga po, humihimok
sa buhay po ng mga Kristiyano, sa buhay po ng mga mananampalataya, na gawin kung ano ang tama. Amen po? Kasi po, nakikita po natin na dahil sa relasyon natin sa ating Panginoon, mas nakikilala natin kung ano ang kalooban at nais ng Diyos. Hindi lamang para sa buhay po natin, kundi bilang Kanyang mga lingkod. Ano po? Kasi kaya po masasabi natin, kapag tama ang relasyon natin sa ating Panginoon, dapat tama ang atin pong nagagawa. Para pong kanina, salamat po kay Brother Dennis. Ang isang buwan po ba yung Bible study mo? Ayan, nakaligtas po yung mga magba-Bible study sa mga susunod. Ano? Sabi po, kasi para kanina, ang naging topic po natin, ang dila. Ano? Nabanggit po doon yung iba't ibang klase ng mga nagsasalita. Merong walang pakundangan. Minsan naman, wala pong pigil. Ano po? Nabanggit mo ba, brother, yung gracious talkers? Hindi pa. Ayan, inunahan ko na sila. Ano po? So meron po doon gracious talkers. Iba't iba yung pamamaraan natin sa pagsasalita. Pero kung tama ang relasyon natin sa ating Panginoong Hesus, naiisip nating mabuti, tama kaya yung nababanggit ng aking mga labi. Kasi po kung nagiging maingat po tayo sa atin pong pagsunod sa atin pong Panginoon, nagdudulot po ito at magdudulot po ito ng malaking katagumpayan sa atin pong buhay. At higit sa lahat sa mga tao na nakapaligid sa atin. Tignan po natin si King Uzziah. Because his relationship with God is right, naging matagumpay siya. At dahil naging matagumpay si Haring Uzziah, naging matagumpay ang kanyang nasasakupan. Kaya po mga kapatid, kumusta yung relasyon natin kay Lord? Baka minsan, kung titignan nga po natin sa aklat po ng Lamentations chapter 3, sabi doon, minsan panay ang sisi natin kay Lord, bakit tayo naghihirap? Pero ang sabi ng Lamentations chapter 3, tignan muna natin ang relasyon natin sa ating Panginoon. Lumapit muna tayo sa Kanya kung ayos ba ang relasyon natin sa ating Panginoon. King Uzziah, he makes sure, ano po, through prophet Zechariah, he makes sure na tama ang kanyang relasyon sa ating Diyos. At ito yung naging dahilan for him to be successful. Lahat naman po tayo gustong maging successful. Tama po? Kaya nga po yung mga kabataan po natin nag-aaral ng mabuti. Yung sa mga magulang, kaya po nagsusumikap na magpuyat, magtrabaho, kasi gusto nilang maging successful ang kanilang pamilya, ang kanilang buhay. Di ba po? Pero sa kabila nung pag-abot po natin dun sa success na nais po natin, wag po nating ihiwalay ang relasyon natin sa ating Diyos. Kasi sabi nga po ng talata, ay ano po ang kakamtin ng tao? Sabihin po natin, kamtin man po natin ang lahat ng yaman sa mundong ito kung mapahamak naman ang ating kaluluwa, sayang yung lahat ng ating pinagpagalan. So he experienced success not only because of his relationship with God, but also dahil sa tulong ng ating Diyos. Di ba po? Kasi pag una, kung titignan po natin yung success, tandaan po muna natin mga kapatid, in terms of success, God's measure of success always involves obedience and faithfulness to Him. Doon po mas sinusukat ni Lord yung success sa ating pagsunod at sa ating katapatan sa Kanya. Ano pong sabi ni Lord kay Josue? Ang sabi ng Lord kay Joshua, ang susi sa isang matagumpay at masaganang pamumuhay ay sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Pakitanong nga po sa katabi mo, masunurin ka ba? Minsan lang, yun sa magaan. Ayun yung sabi ng Lord kay Josue. At ito po'y patuloy na sinasabi ng Diyos sa bawat isa. King Uzziah's success ay dahil din sa tulong ng ating pong Panginoon. In verses 6 hanggang 8, makikita po natin dito kung paano po siyang naging matagumpay sa lahat ng kanyang pakikipaglaban. Tama po? Sa lahat ng mga bansa na kanya pong kinalaban. Sa lahat ng kalaban ng Israel. Okay, naging matagumpay po siya. In verses 11 to 15, makikita po natin yung patuloy na kanya pong katagumpayan at sino yung mga tao na kanya pong ginamit. Makikita po natin yung bilang ng mga sundalo na kanila pong ginamit, yung kawan, para maranasan po nila ang kanila pong katagumpayan. So ito pong si King Uzziah, he faced enemies. All the time.
At hindi lamang po ito si King Uzziah. Even kahit po tayong mga mananampalataya, patuloy po tayo nakakaranas ng mga enemies sa atin pong buhay. Tignan po natin kung paanong na-defeat nito pong si King Uzziah, itong mga kalaban po niya. Kasi sa buhay po natin, marami po tayong mga kalaban. Ano po, hindi po kalaban sa politika, ano? Hindi po kalaban sa work, hindi kaaway sa bahay. Okay? Lalong hindi kalaban po sa Facebook. Ano? Minsan yung kaaway natin, nakikilala na lamang natin sa Facebook. Minsan hindi po natin mapigilan, ano? Pag may nag-comment, gusto natin makiki-comment din tayo. Nagkakaroon katuloy ng kaaway. Ano? Bawasan nyo na po ang pagpe-Facebook. Hindi po pala ang pagko-comment. Ano? Para mabawasan po ang kaaway. Alam niyo po, kailangan po natin ang tulong ng ating pong Panginoon. Kasi pag binasa po natin sa Ephesians chapter 6, verse 12, ito po yung magandang paalala sa buhay po ng mga mananampalataya. Sabi po dito, sapagkat ang kalaban natin ay hindi ang mga tao, kundi ang masasamang spirito sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Ano po? Yun po yung kalaban po natin. Kumusta yung relasyon? Kaya babalik po tayo dun sa relasyon natin sa ating Panginoon. Kasi pag tama ang relasyon natin sa ating Panginoon, hindi lamang yung tama ang nagagawa po natin, kundi patuloy po nating napapagtagumpayan ang lahat ng pagkilos at ang lahat ng gawa ng dyablo sa ating pong buhay. So makakatiyak po ba tayo mga kapatid sa katagumpayan sa atin pong mga laban sa mundo pong ito? Opo, mapapagtagumpayan po natin dahil mayroon tayong makapangyarihang Diyos na nasa ating panig. Sabi po sa aklat ng Lucas chapter 10, verse 19, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makapananakit sa inyo. Ano po? Binigyan na po tayo ng Diyos ng kakayanan na mapagtagumpayan for us to experience success. Kaya po kung gusto po natin mas maging successful, ayusin po natin ang relasyon natin kay Lord. Huwag po natin kalimutang kausapin ng Diyos at huwag po natin kalimutang makinig sa ating Diyos. Kasi hindi po lahat ng bagay ay kaya po nating gawin. Bagamat may kakayanan po tayo, sabi nga ay pag binasa po natin dun sa aklat po ng Proverbs, marami tayong mga bagay na maaring tama sa atin pong paningin, pero sometimes it leads to destruction. Kaya kumusta ang relasyon natin kay Lord? Pangalawa, tignan po natin yung distraction nito pong si King Uzziah. Yan. Yung downfall nito pong si King Uzziah was because of his pride. Ano po? Ito pong si King Uzziah, pinagkalooban po siya ng atin pong Panginoon ng kasaganaan, pinagkalooban po siya ni Lord ng kapangyarihan. Ano po? Pinagkalooban po siya ni Lord ng katanyagan. Naging bantayog ang kanya pong pangalan dahil sa kabutihan ng atin pong Panginoon. Pero ang naging dahilan ng kanya pong pagbagsak is because of his pride. Ano po? Sabi nga po, hindi daw po yan dapat ipinapamuhay. Ang pride, hayaan lamang natin na panglaba lamang sa damit. Ano po? Kasi sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, hindi lamang yung pride yung naging dahilan ng kanya pong bagsak, even his corruption. Ano po? Sa madaling sabi, may mga pagkakataon pong yumabang po talaga itong si King Uzziah. So mga kapatid, kung tayo po ay pinagpapalaman ng atin pong Diyos, kung bibigyan man po tayo o pagpapalain man po tayo ng ating Panginoon ng kayamanan, ano po? Patingin nga po sa katabi mo kung mayaman na. Ayan. Napangiti, ano? Sabi doon, kung pagpapalain man po tayo ng ating Panginoon ng kayamanan, impluwensya, kasikatan o kapangyarihan, be thankful. Ano po? Be thankful, pero kailangan po nating mag-ingat. Kasi po, kinamumuhian po ng ating Panginoong Diyos ang mga mapagmataas. Ano po?
Bagamat normal lamang sa buhay po ng isang mananampalataya na sabihin po natin, makaramdam po tayo ng kagalakan. Once we accomplished something sa atin pong buhay, always practice habits of gratitude. Ano po? Always practice habits of gratitude. Kasi hindi po ito dapat yung nawawala sa buhay ng Kristiyano. Kasi sabi po ng Biblia, sabi po ni Pablo kay Timoteo, darating yung pagkakataon na itong mga tao, hindi na po sila magiging mapagpasalamat sa ating Diyos. At sana po ang Kristiyano, hindi po ganoon. Nagiging mapagpasalamat sa lahat ng bagay sa kanya pong buhay. At palagi po natin gamitin ang mga kaloob, lalo na sa mga paraan na ito po ay magbibigay ng kagalakan o kaluguran sa atin pong Panginoong Diyos. At yung pangalawa na naging dahilan ng kanya pong distraction is because pong, sabi po dito, he oversteps his boundaries. Ano po yung ibig sabihin? Ito pong si Haring Uzziah, inagaw po niya yung responsibility na hindi naman dapat para sa kanya. Ang binigay po sa kanya ng Diyos, ikaw ay maging hari at pagsilbihan mo ang mga tao ng Juda. Papagtagumpayin mo sila, pangunahan mo sila. Pero inagaw po niya yung isang responsibility na hindi naman itinalaga ng Diyos para sa kanya. Ano po yung kanyang naging downfall? Inagaw po niya, ginawa po niya yung charge o yung responsibility ng mga saserdote. Ano pong ginawa po niya? Pumunta po siya dun sa templo, sinubukan po niyang mag-offer ng mga sacrifices and offerings. So in the Old Testament, mga kapatid, ang mga Levita po, sila po yung in charge pagdating po dun sa temple duties. Ito pong si Uzziah, because of his pride, dahil na-develop po yung pride sa kanya pong puso, akala po niya, he is above God's law. Lord, ginawa ko naman lahat, naging mabuti naman akong Kristiyano, sinunod ko naman yung lahat ng gusto mo. This time, gagawin ko kung ano ang gusto ko. Ginawa po niya. Pero ito yung naging dahilan para bumagsak siya. Ano po? Nawala po siya sa kanyang trono, nawala siya dun sa kanyang kapangyarihan, pero ang mas matindi pa po nito, binigyan siya ng ketong ng Diyos. Kaya po minsan, kung titignan po natin sa buhay natin bilang mga mananampalataya, may mga kaloob na ibinigay sa atin ng atin pong Diyos. Paano tayo nagiging matalino in developing those gifts na ipinagkaloob sa atin ng atin pong Panginoon? Pakisabi nga po sa katabi mo, kailangan kita. Kailangan po natin, totoo po yan. Hindi lamang po sa buhay po natin, kung ang katabi po natin ay atin pong mga asawa o ang atin pong mga anak, kundi sa buhay po ng isang Kristiyano, tunay po yan. Kailangan po natin ng bawat isa dahil yan ang nais ng atin pong Diyos. Iba't iba yung gift, iba't iba yung kaloob na binigay ng Diyos sa atin. And it's for us to ask the Lord, Lord, ano po yung ipinagkaloob mo sa akin na magagamit ko para sa iyong kaluwalhatian? Kasi po, nung unang panahon, actually kanina, pagpasok po ni Pastor Nilo, siya kagad yung tinanong namin. Ito po matagal ko nang nabasa dito sa kanya pong libro, dun sa mga illustrations. Sabi ko, Pastor, ano nga yung title ng kwento about dun sa tatlong hayop? Meron po kasing mga magkakaibigang hayop na sila po ay payapa at sama-sama po silang namumuhay. Meron pong bawat hayop meron pong nakatoka na gagawin po sa kanila. So, ang kuneho, ito pong kuneho, ang nakatoka po sa kanya ay ang pagluluto po ng pagkain. So ito pong manok, ang nakatoka naman po dun sa manok ay yung pong pangangahoy para po sa pangangahoy po ng panggatong. So yung kuneho, yung manok, at ito naman pong daga, siya naman po ay nakatoka sa pag-iigib ng tubig. Isang araw, habang ito pong manok ay masayang-masaya po siyang nangangahoy sa kaparangan, ay meron pong isang uwak na lumapit po sa kanya at siya po'y kinausap. Ito pong uwak na ito, sabi po doon sa manok,
kahabag-habag daw ang kanyang trabaho sa kanila pong tatlo. Ano? Sabi po doon, ang kanya daw pong gawain ang pinakamahirap sa kanilang magkakaibigan. So ngayon, ito pong manok, kumbaga parang hindi niya matanggap na parang kahabag-habag ako, kaawa-awa ako, pinakamahirap pala yung trabaho ko sa aming tatlo. Ngayon, ang ginawa po nitong uwak, hindi lamang yung manok ang kanyang kinausap, pinuntahan niya rin yung daga, pinuntahan niya rin yung kuneho, at ganun po ang nangyari. Ano? Lahat sila nag-isip na parang kaawa-awa sila at pinakamahirap ang kanilang ginagawa. So sa pangyayari pong ito, hindi na sila masaya doon sa kanilang ginagawa. At ang ginawa po nila, nagpulong po sila, nag-usap-usap sila. This time, mga kaibigan, baka pwede naman nating pagpalit-palitin yung ating mga trabaho. Ano po? So ngayon, ang nangyayari po, ang kuneho na dati pong tagapagluto, siya na po ang nangangahoy. Ano po? Ang manok na dati pong nangangahoy, siya naman ang naging taga-igib. At ang daga na dati pong nag-iigib ay siya namang tagapagluto. Ano po? So, sa pagpapalit-palit po nila ng kanilang tungkulin, akala po nila malulutas na po yung kanila pong puso, na kumbaga parang naiinis, nagagalit, medyo nagmamalaki sa kanila pong buhay. Hindi po nila iniisip na doon sa pagpapalit-palit pala na kanila pong ginagawa, ito yung magiging dahilan ng kanila pong ikababagsak. Dahil ang kuneho po, sa kanya pong pangangahoy, siya po ay sinila ng isang lobo. Ano po? Ito pong manok, sa kanya pong pag-iigib, nahulog po siya sa balon. At ito pong daga, sa kanya pong pagluluto, nahulog siya dun sa kumukulong tubig. Ano po? So minsan, darating at darating po yung uwak sa buhay po natin, katulad po ng isang diablo, na kung saan ay sasabihin niya sa'yo, maliit, pinakamahirap, walang kwenta yung ginagawa mo sa ating Panginoon. Agawin mo na lang yung ginagawa ng iba. Pero meron po tayong banal na espiritu na pinagkaloob ng atin pong Diyos na siyang magpapaunawa sa atin na mahalaga ang ginagawa natin sa Kanya. Sabi nga po sa aklat ng unang Korinto, chapter 15, verse 58, ano po? Ano man yung mga ginagawa natin sa ating Panginoon, maliit man po yan, hindi po yan nasasayang. Dahil batid, alam ng Diyos ang ginagawa nating paglilingkod sa Kanya. Pastor, sabi mo kanina, itong si King Uzziah, he did what was right in the eyes of the Lord. Ano po? Yun nga po yung medyo interesting. Kasi, bagamat nakagawa siya ng pagkakasala, hindi pa rin natin masasabi na, kumusta yung kanya pong buhay. Sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, 90% is not enough. Ano po? Nasasabihin natin, naglilingkod tayo kay Lord. Dapat 100%. Example, minsan po kasi sinasabi natin kay Lord, Lord, mahal na mahal kita at ako ay sa iyo lamang maglilingkod. Lord, Kristiyano akong tunay. Pero minsan, ano po yung 10% po natin? Ano? Yung 10% po natin, kahit sinasabi natin Kristiyano tayo at mananampalataya tayo, ang gagawin natin, titingin tayo sa horoscope. Ano kaya ang lucky number ko ngayon? Ano kaya ang lucky color ko ngayon? Sometimes we base yung atin pong mga araw sa atin pong mga horoscope, sa atin pong mga predictions sa bawat araw. Ano po? Sino po ang Libra dito? Hoy, walang nahuli. Ano? Walang nahuli. Baka may nagtaas ng kamay. Alam na nagbabasa ng horoscope. Ano po? Ano po? Mga sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, ang nais po ni Lord yung 100% ng atin pong buhay. Katulad po nitong si King Uzziah, he did what was right in the eyes of the Lord. Pero may mga pagkakataon na siya po ay nakagawa ng pagkakamali because of his pride. At ito po yung ayaw ng atin pong Panginoon. Papagtagumpayin man tayo ng ating Panginoon, pero nawa hindi po mawala yung mapagpasalamat na puso sa atin pong buhay.